Kakapasok lang ng balita na nagkasundo ang US at Iran sa 2 linggong tigil putukan. At habang ang buong mundo ay humihinga ng maluwag, may isang lalaki na galit at ang pangalan niya ay Vladimir Putin. Bakit magagalit ang Russia sa kasunduang nakaliligtas ng buhay at nagpapababa ng presyo ng langis? Makikikita ang sagot sa detalye ng tigil putukan, daloy ng langis, at laro ng kapangyarihan sa likod ng eksena. Tahimik na sinisira ng kapayapaan ang kita ng bigmaan ng Moscow. At ang bansang akala ni Putin na kakampi niya ay siya pang maaring naglaglag sa kanya. Talakayin natin ang pinakamasamang balita para sa Kremlin mula nang malaman nilang hindi susuko ang Ukraine. Si Pangulong Trump ang nagbigay ng pagkakataong ito. Iran ang nakiusap para sa tigil putukan at alam natin ito. Ayon sa Pangulo, malaking araw ito para sa pandaigdigang kapayapaan. Noong Abril 8, inanunsyo ni Donald Trump na kasundo ang US at Iran sa 2 linggong tigil putukan. Hindi ito biglaang nangyari. Nangyari ito bago ang kanyang deadline. Banta niyang paparusahan ng Iran kung hindi sumunod. Mula simula, hindi ito tungkol sa kabutihang loob. Ito ay pressure, at ang pressure na yon ang nagbunsod ng pagkilos. Iisang malinaw na kahilingan ang inilatag ng Washington. Buksan ang Strait of Hormuz o tiisin ang pag-atake sa mahalagang infrastruktura. Pumayag ang Iran, pero maingat at kalkulado. Ititigil nila ang mga pag-ataking misil at papayagan ng ligtas na pagdaan ng barko kung hihinto rin ng Amerika sa pag-atake. Makikita agad ang balanse rito, hindi tiwala o kapayapaan ito. Sabay na umatras ang dalawang panig, mahigpit na nagmamasid at naghihintay ng senyales ng kahinaan. Kaya hindi nawala ang tensyon sa silid. Nilinaw ng kataas-taasang pambansang konseho ng seguridad ng Iran na pansamantala lang ito, hindi kasunduan o katapusan, kundi isang taktikal na pahinga. Mahalaga ang paglino na iyon dahil binabago nito ang pananaw mo sa sitwasyon at nagsasabing maaring sumabog ang lahat anumang oras. May isa pang mahalagang aspeto rito na madalas di napapansin. Hindi basta nabuo ang kasunduang ito mag-isa. Itinulak ito ni Shahbaz Sharif na ginawang tulay ang Pakistan sa pagitan ng Washington at Tehran. Lubos na ipinagmamalaki ng Pakistan ang papel na ginampanan nito sa paggamit ng kahangahangan tagumpay na ito na hindi sana naging posible kung wala ang profesionalismo at dedikasyon ng diplomatikong koponan ng Pakistan. Magsisimula na ang pag-uusap sa Islamabad. Ibig sabihin ay transisyon lang ito, hindi pa katapusan. Lumilipat ang tunggalian mula sa mga misail patungo sa mga mesa ng negosasyon. Pero may presyon pa rin. Paglay sa diplomasya at pagtingin sa aktwal na sitwasyon, dito nagsisimula ang totoong kwento. Tulad ng alam mo na, bago ang tigil putukan, epektibong isinara ng Iran ang Strait of Hormuz sa loob ng ilang linggo. Hindi lang basta-bastang daanan ng tubig ito. Halos 1/5 bahagi ng langis ng buong mundo ang dumadaan dito araw-araw. Kaya kapag isinara ito, hindi lang lokalang problema, kundi agad nagiging pandaigdigan. Iyan mismo ang nangyari. Tiniyak ng Tehran na malinaw sa lahat na hindi lamang banta ang blockade. Binalaan nila na posibleng target ang sinumang barkong dadaan sa Hormuz. Pinatunay ang totoo ito. Hinaras ang mas maliliit na barko at nagulat ang mga crew ng muntik na aksidente. Ang tunay na pagkabigla ay dumating noong Marso 11 nang tamaan ng 2 projectile sa Strait of Hormuz, ang barkong may bandila ng Thailand na may irinari. Nasunog ang makina, lumikas ang crew, at 3 mandaragat ang nawala. Dito nagbago ang lahat. Noon, salita lang ang pinapansin ng merkado. Pagkatapos ng pag-atake, tumugon sila sa realidad at naging krisis ang blockade ng Iran. Nang malampasan ng linya, mabilis ang tugon. Halos magdoble magdamag ang gastos sa insurance, kaya nadagdagan ng gastos sa pagpapadala. Nagsimulang magsiksikan ng mga tanker malapit sa Oman, naghihintay ng senyas na hindi kailanman dumating. Ang iba ay napilitang dumaan sa mas mahabang ruta sa paligid ng Afrika, na nagpahaba ng paghahatid ng ilang linggo at nagtaas ng mga gastos sa kabuuan. Ang hakbang militar ay agad naging problema sa supply chain at kalaunan. Naging pandaigdigang sagabal na sinundan ng dagok sa ekonomiya. Tumaas ang presyo ng langis dahil sa kawalang katiyakan, hindi dahil sa kakulangan ng supply. Tumaas sa mahigit $112 kada bariles ang krudo sa US at higit $110 naman ang Brent. Ang mga bansang umaasa sa enerhiya mula sa Gulpo, lalo na sa Asia, ay agad nakaramdam ng presyon habang tumataas ang gastos sa fuel. Sa Europa, nagsimulang gamitin ng mga gobyerno ang kanilang emergency reserves para lang mapanatili ang kaayusan. Sa India naman, nagbawas ng oras ng trabaho ang mga pabrika dahil biglang lumaki ang gastos sa enerhiya at naapektuhan ang kanilang kita. Tumataas ang presyo ng diesel sa Europa, kaya nahihirapan ang mga magsasaka sa gastos ng pagdadala ng ane.
Hindi lang sa gasolinahan tumataas ang presyo. Ang rehiyon ng Gulpo ang nagpapadala ng halos kalahati ng urea fertilizer na kinakalakal sa buong mundo. Dahil sa mga barkong naipit o napilitang mag-iba ng ruta, mabilis na tumaas ang presyo ng pataba na yon. Ang mga magsasaka sa India at ilang bahagi ng Asya ay biglang naharap sa mas mataas na gastos para sa pagtatanim ng kanilang susunod na ani. Ang ganitong pag-ipit sa gastos ay kalaunan di makikita sa mga bayarin sa grocery ng milyon-milyong pamilya. Habang may bagong balita, Lumala ang takot. Sa anunsyo ng tigil putukan, tumaas ang tensyon sa merkado. Nang kumpirmahan ni Donald Trump ang kasunduan, bumagsak agad ang presyo. Biglang bumagsak ang presyo ng krudong langis sa US at sumunod agad ang Brent. Makalipas lang na ilang minuto, bumalik ito sa ilalim ng $100. Hindi ito unti-unting pagwawasto, kundi bigla ang paglabas ng tensyon dahil nawala agad ang takot na natutulak sa pagtaas ng presyo. Kitang-kita mo ang pagbabagong yon habang nangyayari. Nagkaroon ng maluwag na daan ang mga naipit na tanker. Nagsibalik ang mga nagdetour na barko at bumaba ang gastos sa insurance. Ang mga trader na nagbabayad ng dagdag para protektahan ang sarili nila ay hindi na kailangan gawin yon. Sa loob lang ng ilang oras, nagsimulang bumalik sa balanse ang sistema. At ang pagbabagong yon ang nagdadala sa atin sa kwento tungkol sa Rusya. Ang mababang presyo ng langis ay nadudulot ng ginhawa sa marami. Pero sa Rusya, nangangahulugan ito ng mas maliit na kita dahil halos isang kapat ng federal na budget nito ay mula sa langis at gas. Ang perang yon ang nagpondo sa militar, nagpapatatag ng ekonomiya at tumulong saluhin ang epekto ng mga sanksyon. Sa krisis, ang mas mataas na presyo ay nagbigay sa Moscow ng ginhawa nang hindi masyadong nagsikap. Bawat $10 na paggalaw ng presyo ng langis ay pwede magbago ng kita ng bilyon-bilyong ruble. At iyan mismo ang nangyayari sa kanila. Ang tuloy-tuloy na pagbaba ay malaki ang bawas sa pondo na kailangan ng Kremlin para mapanatiling maayos ang takbo ng mga bagay-bagay. Nang bumaba ulit ang presyo sa ilalim ng $100, pagkatapos ng tigil putukan, nakaranas ng ginhawa ang Asya at Europa. Ngunit tumindi ang paghigpit sa pananalapi ng Rusya. Tahimik na nagdiwang ang Moscow, hanggang iba ang naging pasya ng merkado. At ngayon, si Putin ay naiwan na lang na pinapanood ang unti-unting pagliit ng kanyang salbabida sa kita mula sa langis, habang tinitingnan niya ang kanyang pinakabagong mga tsat. Ito ang dahilan kung bakit mas matindi ang epekto ng tigil putukan nito sa Rusya kaysa sa halos kahit kanino pa man. ang Kremlin ay naglalaan Na ng halos 40% ng federal na budget para sa depensa at seguridad, kung saan ang pinakamalaking bahagi ay napupunta sa digmaan sa Ukraine. Habang tumatagal ang labanan, naubos ang pera sa armas, sahod at pagkukumpuni ng gamit, habang tumataas ang gastos at halos gapang na ang bagal ng pag-usad sa labanan. Patuloy pa ring sumusulong ang mga puwersa ng Russia sa ilang lugar, ngunit malaki na ang nabawas sa kanilang pag-usad at ang mga kontra-atake ng Ukraine ay unti-unting nababawi ang mga teritoryong dating hawak ng Moscow. Bukod pa dyan, Ang mga taon ng matinding paggastos ay nag-iwan sa National Wealth Fund ng napakanipis na reserba. Ang kita sa langis at gas ay malaki na ang ibinagsak mas maaga ngayong taon, bago pa nagdulot ng pansamantalang pagtaas ang krisis sa Hornwood. ngayon, Unti-unti nang nawawala ang salbabidang iyon. Hindi pwedeng mag-imprenta na lang ng mas maraming pera o umutang nang walang hanggan si Putin nang hindi nagtutulak ng mas mataas na inflasyon, na lalo pang nagpapasikip sa budget ng mga ordinaryong Ruso na gipit na. Ito ang tunay na dagok. Ang dagdag na pera mula sa mataas na presyo ng langis ang bumibili ng mahalagang oras para sa Moscow upang mapanatiling gumagana ang kanilang makinarya ng digmaan ng hindi kinakailangang magbawas ng masakit sa loob ng bansa. Ang pagkawala nito ngayon ay natutulak sa kanila na gumawa ng pinakamabibigat na desisyon. Bawasan ng pondo sa programang panlipunan, dagdagan ng buwis o pabagalin ang operasyon sa Ukraine. Wala rito ang gusto ni Putin. Sa ilang araw, ang kasunduang nagdulot ng ginhawa sa iba pang bahagi ng mundo ay tahimik na naging isa sa pinakamalalaking dagok sa pananalapi ng Kremlin sa nakalipas na mga buwan. Kung natutuwa kang makita lumiit ang pinanggagalingan ni Putin ng kita mula sa langis, i-like at mag-subscribe ka. Simula pa lang ito. balik tayo. Sa krisis, pumabor sa Russia ang kakulangan. Handa ang mamimili magbayad ng mas mataas dahil hindi tiyak ang supply. Ngayon, dahil mas marami ng langis sa merkado at nabawasan ng kawalang katiyakan, nawawala na ang dating kalamangan. Humihirap na ang bentahan ng langis sa mataas na presyo at lumiit ang kita. Saglit, ang sigalot sa gitnang silangan ay parang makakatulong sa ekonomiya ng Russia. Ang tigil putukan ay inaalis ang pabor sa Russia at ibinabalik sa normal ang merkado. Kaya't kailangan ulit nilang makipagkumpetensya nang walang presyong dulot ng krisis. Kapag sumisikip ang mga makitid na daan ng estratehiko, may kalamangan ng Russia. Pero kapag bumukas ito, unti-unti ring nawawala ang kanilang bentahe at bumabalik ang presyon. Kapag nalampasan mo na ang usapin sa pera, may diplomatikong pagkatalo rin. At dito na nagsisimulang maging medyo alanganin ang sitwasyon para sa Moscow. Kamakailan, ginamit ng Russia at China ang veto nila sa UN Security Council
para harangin ang panukalang protektahan ng komersyal na paglalayag sa Strait of Hormuz. Sa papel, sinabi nila na hindi patas na pinupuntiran nito ang Iran. Pero kung titignan mo kung paano ito nangyari, nagmukhang hindi na neutral ang Russia at mas parang kumakampi ito sa Iran. Sa parehong pagkakataon, nakatulong pa nga ito sa kanila. Mataas ang tensyon sa rehiyon, nanganganib ang mga barko at tumataas ang presyo ng langis. Sa pagsuporta sa Iran, Nagawang labanan ng Russia ang presyon mula sa kanluran at makinabang sa kaguluhan. Sumuporta rin ang Tsina sa Russia sa UN veto. Tinawag ang resolusyon na hindi patas at nagbabala sa posibleng paglala ng tensyon. May sariling dahilan din ang Beijing. Bumibili ito ng maraming langis at gas mula sa Gulpo at ayaw nitong magtakda ng tuntunin na pwedeng piliting buksan ng malalaking kapangyarihan ang mga rutang pandagat kailanman nila gusto. Habang napansin ang Pakistan bilang kapaki-pakinabang na tagapamagitan, tila mas gusto ni na Russia at Tsina na manatiling barado ang trapiko. Hindi maganda ang dating yan na yung gumalaw na ulit ang mga barko. Dagdag pa, hindi Russia ang tumulong para mapawi ang tensyon, kundi si Shahbaz Sharif. Namamagitan ng Pakistan, pinalapit ang Washington at Tehran at tinulungan magsimula ang usapan. Mahalaga ito dahil matagal nang gusto mipakita ng Russia na kaya nitong magbalanse sa rehiyon. Pero ngayon, nawala sa kanilang papel na yon. Nagpasalamat sina Donald Trump at mga opisyal ng Iran sa Pakistan at direkta nilang itinuro si Sharif. Kaya nung pwedeng pumunta sa alinmang direksyon ang mga pangyayari, kaguluhan o katahimikan, Pakistan ang nakita ng magkabilang panig bilang tulay. Mas mahalaga ang ganitong uri ng pagkilala kaysa sa inaakala. Kakaposisyon lang ng Russia bilang tagapagtanggol ng Iran at nag-block pa ng aksyon sa UN para patibayin ito. Ngayon na pumayag ang Iran makipag-usap sa pamamagitan ng Pakistan, nabawasan ang epekto ng naunang hakbang. Parang nagmumukhang hadlang lang ang Russia. Sa loob lang ng ilang araw, mula sa pagiging mahalagang manlalaro sa tensyonadong sitwasyon, naging parang tagalabasta lang ang Russia habang unti-unting kumakalma ang lahat. Sa diplomasya, hindi madaling baliwalain ang ganitong pagbabago. Tingnan nating mabuti ang mga kasunduan dahil dito nagiging mas magulo ang sitwasyon kahit mukhang simple sa una. Huminto ang magkabilang panig, gumalaw muli ang mga barko at nagsimula ang pag-uusap. Ngunit hindi ito dahil sa tiwala, kundi dahil sa kapangyarihan o leverage. Agarang inilalatag ng Washington ang mga hinihingi, malinaw ang kanilang prioridad. Buksan ang Strait of Hormuz, tiyakin ang ligtas na daanan ng komersyal na barko, at itigil ang missile attacks sa mga puwersa ng Estados Unidos at mga kaalyado nito. Kapalit nito, ihihinto muna ng Estados Unidos ang sariling pag-atake at uurong sa opensibang operasyon sa Gulpo. Sa unang tingin, mukhang patas ang palitan. Pero kung pakikinggan mo sina Donald Trump at ang grupo niya, iba ang dating ng kwento. Hindi ito pagpapakita ng tiwala. Ipinapakita ito bilang kondisyon kung susunod ang Iran sa tigil putukan. Kapag lumabag sila, kahit konti, agad ang tugon. Sinabi ni Trump na maayos na panimula ang 10 puntong panukala ng Iran para sa usapan. Hiling ng Tehran ang pagtanggal ng parusa, paglalabas ng nakapirming pondo, at karapatang magpayaman ng uranium. Gusto rin nilang kontrolin ang daloy ng barko sa Hormuz at mabawasan ang base ng Amerikano sa rehiyon. Ayon kay Trump, natupad na ng US ang pangunahing layunin ng militar at bukas na sa usapan ng kapayapaan sa gitnang silangan. Parehong itinuring ng magkabilang panig na nagtagumpay sila. Ngumiti ang lahat sa kamera habang lihim na hawak ang mga gatilyo. Sa Iran, lumalawak ang eksena. Hindi lang basta tumutugon ang Tehran, sinusubukan pa nitong kontrolin ang susunod na mangyayari. Nais ng Iran na alisin ang parusa ng US, ilabas ang mga nakapirming ari-arian, kilalanin ang karapatang magpayaman ng uranium, mapanatili ang impluwensya sa Hormuz, bawasan ang presensya ng militar ng US, at protektahan ang mga kaalyado nito sa rehiyon. Nanawagan din ng Iran para sa isang may bisang resolusyon sa UN Security Council upang maisabatas ang mga kondisyong ito sa pandaigdigang batas. Inililipat ng hakbang na yon ang usapan mula labanan papunta sa lugar na maaring mapanatili ng Iran ang kalamangan kahit matapos ang putukan. Kapag pinagsama ang magkabilang panig, lumilinaw ang pagkakaiba. Ang Estados Unidos ay tutok sa kasalukuyan. Gusto nila ng katatagan, bukas na kalakalan sa dagat at agarang mga garantiya sa seguridad. Ang Iran naman ay ginagamit ang pagkakataon para itulak ang mga pagbabagong magpapabago sa kanilang posisyon sa mga susunod na taon. Habang parehong umatras ang magkabilang panig sa parehong oras, magkaiba naman ang kanilang dahilan. Ang isa ay sinusubukang kontrolin ang kasalukuyan. Ang isa naman ay sinusubukang baguhin ang hinaharap. Ang tigil putukan ay nagsisimula ng maging mas marupok kaysa sa una nitong itsura. Hindi nawala ang presyon, lumipat lang. Kaya ang tanong, ngayong alam na natin ang tigil putukan,
Saan ito patutungo ngayon? Walang tiyak na landas, pero mas nagiging malinaw ang direksyon kapag inobserbahan ng kilos ng magkabilang panig. Sinabihan tayo ng Pangulo na huwag gamitin ang mga paraang iyon. Sinabi niya na tayo ay pumasok sa negosasyon. Kung hindi gagawin ng mga Iranian ng pareho, malalaman nilang seryoso ang Pangulo ng Estados Unidos. Mainipin siya at gusto niyang may agarang pag-usad. Sinabi niya sa atin na makipagnegosasyon tayo ng tapat. At sa tingin ko, kung makikipagnegosasyon din sila ng tapat, makakahanap tayo ng kasunduan. Pero malaking tanong yan, at sa huli, nasa mga Iranian kung paano sila makikipagnegosasyon. Sana piliin nila ang tamang desisyon. Sa pinakamainam na sitwasyon para sa pandaigdigang katatagan, hindi lang magtutuloy ang tigil putukan, kundi lalalim pa. Bumibilis ang pag-uusap sa Islamabad, bumababa ang tensyon, at bukas pa rin ang Strait of Hormuz. Bumabalik sa normal ang daloy, at mababa pa rin ang presyo kumpara sa krisis noon. Para sa karamihan ng mundo, ang kinalabasan na yon ay parang ginhawa. Mas mababa ang binabayaran ng mga driver sa Europa sa gasolina. Nakakahinga ng maluwag ang mga pabrika sa Asya pagdating sa gasto sa enerhiya. Nagsisimulang bumalik sa normal ang mga supply chain. Kasabay nito, ang parehong resulta ay tahimik na nagdudulot ng presyon sa ibang lugar. Sa Rusya, nawawala ang kanilang kalamangan at ang mataas na presyo ang nagdadala ng dagdag na kita sa Moscow. Habang bumababa ang presyo at bumabalik ang supply, lumiit ang buffer. Kaya napipilitan ng Kremlin na magdesisyon tungkol sa paggasto sa militar, mga prioridad sa bansa, at kung hanggang kailan kayang panatilihin ang presyon sa digmaan ng Rusya at Ukraine. Kung mabigo ang pag-uusap sa Islamabad, may alas ang Iran. Maaari nitong higpitan muli ang daan sa Hormuz. At dahil halos ikalimang bahagi ng pandaigdigang daloy ng langis ang nakataya, agad na tumutugon ang merkado. Malamang na muling tumaas ang presyo patungo sa mga pinakamataas na antas na nakita noong panahon ng blockades. Babalik ang dagdag presyo dahil sa digmaan. Tataas ang gastos sa pagpapadala. Biglang lilitaw ulit ang parehong kondisyon na tumulong noon sa Russia. May ikatlong landas din na madalas lumitaw sa mga sitwasyong tulad nito. Magpapatuloy muli ang pagpapadala pero hindi lubos. Mataas pa rin ang gasto sa insurance dahil may panganib pa. Kumakalma ang merkado, pero hindi kailanman lubusang kumakalma at nananatili ang presyo sa alanganing gitnang antas. Para sa Russia, may halong epekto ito. Bawas kita, pero may natitirang benepisyo. Mahalaga ang mga susunod na araw. Kung ang mga pagpupulong sa Islamabad sa pamumuno ni Shahbaz Sharif ay magbunga ng progreso, lilipat ang momentum sa katatagan at mawawala sa Russia ang tahimik nitong benepisyo sa kaguluhan. Pero kung magsimulang lumitaw ang mga bitak, maaaring bumalik agad ang kawalang tatag. At kasama nito, ang parehong mga kondisyon na muling bumabago sa merkado. Ano man ang mangyari, may isang bagay na nagiging malinaw. Ang nangyayari sa makitid na bahaging yon ng Gulpo ay hindi lang nananatili roon. Kumakalat ito, binabagong presyo ng enerhiya, impluensyang pampolitika, at pressure sa ekonomiya sa buong mundo. Madalas mas mabilis kaysa inaasahan. Sa huli, anuman ang sumunod, hindi nito mabubura ang isang katotohanang nasasaksihan natin ngayon. Ang Kremlin ay nakaranas ng matinding dagok. Inilagay ng Rusya ang sarili nito upang makinabang mula sa matagalang kaguluhan sa gitnang silangan. Patuloy siyang gustong makinabang sa kaguluhan, pero mas mabilis humuhupa ang kaguluhan kaysa inaasahan. At ang Kremlin ay napapatingin na lang sa bumabagsak na presyo. Ang pagsisikap para sa kapayapaan sa isang lugar ay maaaring magdulot ng hamon sa iba. Nakikita ngayon kung paano ang pagbukas ng isang choke point ay maaaring magsara ng ibang estratehiya. Pinaaala ng tigil putukan na malalim ang koneksyon ng mundo. Ang lokal na pagbaba ng tensyon ay kayang magbago ng balanse ng kapangyarihan at pera kahit libu-libong milya ang layo. Naputol ang magandang takbo ng Rusya sa mataas na presyo ng langis. Kung paano sila mag-a-adjust sa mga susunod na linggo ay maaaring magsabi ng marami tungkol sa kung gaano talaga kalakas ang kanilang posisyon kapag ang mga panlabas na pangyayari ay hindi pabor sa kanila. Patuloy pang umuusad ang kwentong ito. Pero ang unang malinaw na talunan sa panahong ito ng katahimikan ay ang bansang may pinakamaraming makukuha sana kung nagpatuloy ang kaguluhan. Kaya kung gusto mong manatiling nauuna sa susunod na pandaigdigang problema na magpapakaba kay Putin habang tinitingnan niya ang kanyang mga chart, pindutin mo na ang like button at mag-subscribe. Patuloy naming ihahatid sa inyo ang mga kwento sa likod ng mga balita.